ganito lang naman yan. Maraming nag-aakusa sa ating butihing dating Speaker Martin Romualdez. Oo. Ang daming mga nagsasabi at ang daming nagtuturo at nai-involve yung pangalan niya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pangungurakot sa kwarta ng bayan. Ngayon, ang sa akin lang naman, siguro bilang ikaw ay kinikilala, pinsan ng Pangulo, at kinikilala rin na ikay talagang maraming kumikilala eh. Oh. Na talagang mabuting kongresista at lingkod bayan si Speaker Martin. Katulad ni Yulo. Oo. Kinikilalang mabuting leader. Para Diba? sa akin, syempre. Kasi sa akin kasi, harap naman sa ICI at tinayaan natin ang ICI na at wala naman nakita. Hindi, ako, Ito yun. Di sige. pa ako tapos. Lugi ako dito, dalawan to Dalawa to Ito yun. Bilang isa na sana, ikaw na mismo ang magkusa, pumunta ka sa Blue Ribbon Committee kasi iniimbitan siya, hindi naman siya pumupunta. Di ba? Kung hindi, lagi na lang maririnig natin, ang nagtatanggol sa kanya, si Takero tsaka si Mima. O, di ba? Di ba? Para sa akin lang, siguro, dapat oo, tama naman, kung sino nag-aakusa, siyang magpatunay, di ba? Oo, tama. Pero para mas matindi ang tumindi ang tiwala at makuha mo lalo yung pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, siguro panahon na para magkusa ka. Ito ang Huwag kang magmukmuk kasi nakakapayat ang pagmumukmuk. Ito, boss. Ito sa akin. Ito sa akin. Ito sa akin. Sa mga tropa kay Martin. Actually, Martin Romualdez, marami talaga pinag-aral. Totoo sabihin ko sa inyo. Napunta ako ng bagong Pilipinas, umattend siya ng BPSF, nagbigay siya sa mga mangingisda, farmers, lahat, isip, etc. Ang dami natutulungan. This is siya lang yung kongresista na siya lang yung House Speaker na nakagawa noon. Na naglibot sa buong Pilipinas upang magbigay ng tulong. Siya yung Speaker of the People talaga. Kaso ang problema ko dito, where is the Speaker of the People nung nagkaroon ng problema sa flood control? Anong naging papel nito ni House Speaker? Nagpabaya ka ba kay Saldico kung bakit nagnenok ng ganong kalaki? Kasi ay pointing Saldico eh. Pupoint ko talaga siya dito. Ang kailangan ko dito, kung bakit ako kumakatok kay Speaker Martin, this is the perfect timing. House Speaker, magsalita ka na. Tulungan mo si Presidente. Diba? This is the perfect timing upang makapagsalita. Hindi ito ang panahon. Pero sa akin kasi, para manahimik. Pero sa akin, alam ko dapat magsalita si Speaker Martin Romualdez. Pero mahirap kasi dyan sa Senado, gagawin lang siyang dyan yung mga yan. Diba? Kung ano-ano nga, nakaraan, diba? Ito naman, Boss Mike, bilang lang Kasi nakaraan, nakita nyo, wala pa nga siya. Nasa na si Gutesa. Wala pa rin. Hindi pa rin napapalabas. Nung nakaraan, inaabangan natin. Hindi nila napalabas ni Marcoleta si Gutesa at saka ni Defensor. Nasaan? Sa totoo lang, kung may kasalanan talaga si Speaker, dapat ipakulong, wala naman si Gutesa. Di ba? Sa akin, opinion lang Opinion lang. Alam mo kung malinis ang tingin mo sa sarili mo? Malabas ka. Wala kang kasalanan. Ano ang katatakutan mo? Correct. Yun lang, simple Wag natin, simplihan natin. Ito, simplihan natin. Kung walang kasalanan ng isang tao, ito in general na. Hindi lang kay Martin kung walang kasalanan ang isang tao na alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawa, ano ang ikakatakot mong humarap kahit kanino? Bakit kailangan magdahilan tayo na kailangan ko ng magpa-check up kaya hindi ako makakarating? Ayokong dumalo dyan. Dahil panggigilan lang ako ng mga tao dyan. Kahit paikot-ikutin ka ng mga manggigisa sa'yo, hindi uubra kasi alam mo na wala kang ginawa. Wala kang kasalanan. Di ba? Paano pag dumating yung araw? Dumating lang, kunwari lang hindi ko alam ano magiging sasabihin ng tao. Paano kung dumating yung araw na itong si Speaker Martin bumaliktad?
sabihin niya kahit wala namang kinalaman si presidente. Ito, magturo ng ganyan yan. 'Di ba? Kumbaga, ayoko mangyari yung ganun eh. Yung gagawa siya ng kwento, masisira talaga sa akin si Martin. Siguro, in fairness naman kay Martin, kakampi muna ako kay Nyulo. Wag natin munang pag-usapan yung hindi pa mangyayari. Kasi tingin ko naman, mukhang malayo pang mangyari yan, yung ipagkanulo ni Speaker Martin ang Pangulong Bongbong. Sana wag. Kampi tayo. Kampi tayo dyan, Boss Mike. Di ba? Pero alam nyo, sa akin lang naman kasi, doon lang tayo sa kung ano yung nararapat na gawin ng mga politiko. Oo, sa bagay tama yun. Para makuha yung tiwala ng taong bayan. Kasi alam naman natin na hindi naman mga bobo yung mga tao. Maglibot-libot ka at magtanong-tanong. Pag tinanong mo, nag-survey ka, di ba ginagawa niyo yan dati, Kalye survey. Try mo. Naniniwala ka ba, Eka, na si speaker walang kinalaman dyan sa nakawan na yan? Baka sagutin ka, ano ka, siraulo? Wala ka bang common sense? Alam naman natin ang kalakaran sa gobyerno na tayo hindi na kailangan ng mga ebidensya minsan kasi lagi sasabihin, nasan ang ebidensya mo? Nasan ang ganito mo? Di kung ganun pala, ebidensya. At haantayin natin na makonvict sila. Huwag na tayong magsalita. Dahil lahat na lang ng mga tao na ito, ng mga na aakusahan, tulad ni Sara Duterte, Bong Revilla, at marami pang iba, kasama na si Saldico, at saka si Martin Romualdez, huwag na tayong magsalita at antayin na lang natin ang resulta ng korte kung sila'y may sala o hindi. Pero hindi kasi gano'n ang kalakaran. Ang kalakaran dito, labanan ng opinyon at pananaw. Halimbawa, ang pananaw mo nga sabi mo, hindi ka naniniwala na walang kinalaman si Martin at sinabi naman ni Nyulo ano yan, kailangan magpakita muna ng ebidensya. Unfair naman, dali, galit muna tayo. Kay Koy muna ako. Kay Koy muna ako. Unfair naman, kay Sara Duterte yon. Bakit? Bakit ka mo? Di ba si Sara Duterte puro ako sa palang din naman? Ngayon, namimili pala tayo ng kung sino lang yung kakampihan. Akala ko ba'y para sa tama tayo? Teka muna. Kung ang ating panuntunan ganun pala, wag nating akusahan si Sara. Pero si Sara talagang criminal mind Papatayin niya yung si Diba? Pero ako pero ako to pananaw ko BBM criminal mind. Pero ako pananaw ko ito. I am a newborn Marcos loyalist. Kay Presidente Bongbong Marcos ako naging loyalista. Hindi nga lang sa ama. Pero naniniwala ako sa kanila. Sino man ang mga makakasagabal sa pag-unlad ng bansa natin at pilit na ibabagsak si Presidente Bongbong Marcos, ako na mauna. Ako na unang babanat dito. Kahit pamilya ka pa. Oo. Hindi ko hahayaan. Sorry sa mga Martinico. Diba? Sorry sa mga Martinico. Ano Martinico? Ginawa mo namang isda, pare. Anong Martinico? Ano isda? Bamban? Teka. Dalagang bukid? Seryoso ako sinasabi ko. Sap-sap? Hindi niya maintindihan yung Martinico. Papaliwanag ko. Teka lang, boss, wag mo sabihin yun. Sorry sa mga Martinico. Kasi hindi ako papayag na kahit ka mag-anak, hindi ka magsasalita. Hindi ka papayag, sinisiraan na. Binatawag na bangag, magnanakaw. Pinai-impeach pa ngayon yung presidente ko tapos hindi ka maninindigan. Kaaway tayong dalawa. Hindi, pare, yung gano'n naman. Ito po kami, nag-uusap lang kami nila, Kuya. Ito, yung gano'n naman. Sa akin, nakita ko naman kay Speaker Martin na talagang nung panahon nung siya ang nakaupong speaker, walang lumusot. Walang lumusot po na makakagiba at makakagimbal sa ating presidente Bongbong Marcos. Totoo yun. Diba? Susuportahan kita sa sinasabi mo. Alam kong Martinico ka. Ayan na naman tayo Nag-uusap na tayo. Ako mag-explain. Ano ba yun? Ano ba yung Martinico? Hindi, kasi ganito nga, boss Susuportahan ko yun. Talagang ginawa ni House Speaker Martin yun. Doon ako bilib sa kanya. Pero hindi ako bilib sa pananahimik. Ito yun. Bibilib ako doon kapag sumuporta na siya kay Pangulo. Explain ko na kung ano yung Martinico. Sunduin na kaya natin si Speaker Martin. Para magsalita na. Baka naman speaker, baka naman pwede kayo magpa-interview sa amin dito. Baka lang naman, kahit na
magpadala na lang kayo ng sugo ninyo. Di ba? Oo. O kahit hindi na ho kayo, magpadala kayo ng sugo dito sa Bingador. To explain. Oo, malugod Diba? naming malugod Imbitahan naming mo na. pasasalamatan. Mm. Oo, ang inyong ipapadala na taga-pagsalita o sino pa man na po pwede nating kausapin Oh. at mas maliwanagan ng taong bayan. Oh. Kasi tatapatin natin si Koy na naguguluhan. Mm. Maraming katanungan. Mm. Ako rin. Marami akong tanong na gusto kong malaman na magkaroon ng kasagutan. Correct. Maaari si Nyulo, nasagot na nila yan. Ah. Pero kami, hindi namin alam. Ngayon, isipin mo Martinico, bakit ka mo? Ah. Nyulo, ang Martinico, tandem ni Martin at Nico, kaya Martinico. Martinico. Alam naman natin na talagang tandem yung dalawa na yan noong pe. Mm. Tama, mali? Tama. Hindi sumagot Tama. Hindi kasi ganito naman. Ako to be honest sa mga kababayan natin, nakita niyo ako, ano sinasabi ko lagi? Hindi makakatagos ang impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos kapag nandiyan si House Speaker Martin Romualdez. Pinangangalandakan ko yan. Because I'm very proud to House Speaker Martin Romualdez noon Kasi nagawa niya talagang protektahan si PBBM nung totoo panahon yun. na House Speaker siya. Ah. That's why sinasabi ko na ang galing nitong tao na to. Mm. Pero nalungkot lang ako because I'm very disappointed. alam mo, I'm very disappointed to House Speaker. marami kasing Totoo lang. nag-iisip na na imbis na makatulong, parang nakakabigat. Mm. Hindi biro yung mga pinaaral ni Martin. Yung pera ng taong bayan, alam ko na ibigay niya. Mm. Hindi biro scholar niya, napakarami milyon. Pero teka muna kasi alam mo, aking panuntunan, hindi kailanman takpan ng isang kabutihan ang isang pagkakamali, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay taong bayan. Tama mo? Hindi kailanman po pwede na itakip yung mabuti mong ginawa para sa isang bagay kung meron mang ginawa kang masama sa taong bayan. Hindi kailanman pwedeng itakip yon. Kasi parang mangyayari niyan, parang Norman Mangusin tayo. Sabi ng Napunta sa Ulaong. Ay, isingit ko lang. Para kasi noong araw, ang ganyan ng katwiran nila, nakatulong naman So baliwala na yung human trafficking, dapat i-absuelto na. Yung meron pang kasong panggagahasa, dapat i-absuelto na. Yung mga ganon, yung mga istapa, yung panlalamang sa kapwa, dahil nakatulong naman nung pandemic, dapat kalimutan na. Ganon ang katwiran ng maraming tao nung panahon na yon. So, dito ko rin naman ipinapasok na kahit sino man tao ay hindi po pwede na pagtakpan ang kasalanan sa mga bagay na ginawa mong mabuti. Parang sige buloy lang. Ganito yan. Nakakubli ang mga masasamang gawain niya sa pagpapakita sa mga tao ng mga mabubuting ginagawa kuno niya. Na pagtulong, pagpapaaral. Nagpapaaral din yun. Pero ito, ang ibig sabihin dito, yung dapat na makuha ng taong bayan when nung panahon na House Speaker siya, naibigay naman. Naibigay. Ang gusto ko lang talaga na sa tapating ko na nga kayo, gusto kong birahin ni House Speaker Siko. That's it. Na matapos na to. Yun na nga Diba? Kaso ang problema daw, tumawag sa akin si Speaker. Hindi, ganito, ang nga daw, ang problema nga, ang lumalabas ayon din sa mga mainstream media na AI daw ang ginawa na ni Saldico AI daw. Ayun ang lumalabas. Hindi kasi, promise Gusto ko talaga palagan ni House Speaker Martin to si Saldico. Ako sasang-ayon ako kay Koy. Kasi ganito yan, ni minsan hindi pa natin nakakaringgan ang ating butihing Speaker Martin Romualdez ng pagtuligsa kay Saldico na siyang unang-una ngayon na tinuturo dahil nga tumakas feeling ng maraming tao, guilty talaga. Pero ang tanong ko, Speaker, bakit tahimik kayo pagdating kay Saldico? Bakit hindi po kayo nagsasalita?
Ano po bang meron? Pero kung binanata ni House Speaker yan si Saldi ko, baliktad yan si Saldi ngayon, pupusta ako. Oo. To be honest, babaliktad yan si Saldi ko. Mm. Kumbaga, ang mangyayari nito, lulubog talaga si Saldi. Yun na nga. Ay ako, naghihintay lang ako. Baka samahan ko pa si speaker sa pakikipaglabang kay Saldi ko eh. Ay, Kung bibirahin niya eh. Oo, Diba? sabi ko nga sa mga viewer ko, once na umatake to si House Speaker kay Saldi, mangunguna pa ako. Mm. Maaga pa sa alas 4, sasamahan ko to si ano. Oo. House Speaker. Siguro darating din yung tamang oras dyan na etong si speaker ay maimbitahan natin. Ulitin mo. Matatawa kayo dyan, ha? Ulitin mo, kakanta ko. Ah. Dali, sige. Siguro darating ang tamang panahon. panahon, magsasalita rin. baka ikaw rin at ako. Grabe itong dalawan to. Oh, ayan po ayan po. May tumatawag. Oh, Opo. Sabihan ko. Sabi ganon, no? Nyolo. Hmm. Nakakain ka na ba ng world milled rice? Pero ano ayan po ganyan naman po kami dito. Yan po ang tinatawag na freedom of speech. May mga Correct. sari-sariling palapalagay, panapananaw. Oo. Hindi po kami katulad ng ibang mga vlogger na sarado. Nagbabangayan agad. Nagbabangayan agad, Ah. konting Mga- konting hindi na bayaran ng 500,000, Ayan. galit na galit, tinakbo, Oh, kita si nyo. Chupa Moreno. Diba? Kita nyo mga kababayan ko, no? Parang naalala ko yung 500,000 may tumakbo kay Ivy. Ito, Naku, Koy, ano yan, Koy? Ito, mga kababayan ko, ito yung tinatawag na sibilisado. Oo. Tayo po ay sibilisado sapagkat mga kababayan, kaya nating tanggapin ang bawat opinyon ng bawat isa sa amin dito. Tama. Kami po ang inyong mga pinakikinggan madalas. Oo. Ano po, na makikita nyo yung mga magagandang halimbawa, inyo pong i-adapt. Oo. Kapag may nakita po kayong hindi, pangit para sa inyo, inyo pong isang tabi. Oo. So lahat po ng mga magaganda na mga pananaw, mga gawain, at katangian bawat isa sa amin, inyo pong kunin. Tama. Yung masasama po, ulitin ko, para sa inyo pong isang tabi yun. Yun po yun. Paano to? February 6 na, nalalapit na. O anong mangyayari nito sa February 6? Sabay-sabay. Isa lang sagot dyan. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Alam nyo Kulong na si Saldi ko, tsaka si